Ano yung natutunan nyo or lesson na pwede nyo ibahagi sa mga magkakabarkada para sa long-lasting friendship o maintain nila? Ako siguro parang acceptance. You really accept your friend. Kung ano siya, strengths, weaknesses, accept mo siya, intindihin mo na yun siya. And I think, hindi ka na maghanap ng kung ano-ano pa sa kanya. Kasi accept mo na ganun siya eh. Very thoughtful siya, accept mo yun. Mainipin siya o masungit siya, accept mo rin yun. Tapos respetuhin mo na ganun siya. And I think, if you're like that, you'll be fine. Because, it's not superficial, parang it's a deeper kind of love. And it's a love na walang boundaries, walang I love you because wala. I love you lang kasi ganyan ka and you're my friend. I think that's important. I agree with Jelly. I was about to say that yung acceptance, yung pagkatanggap mo sa ugali ng kaibigan mo. Kasi yun nga, kung moody siya, kung ganito siya, kung di mo kayang tanggapin, tapusin mo na ang friendship na ito. Pero kasi hindi tayong mga perfecto, di ba? Meron talaga tayo may mga magagandang traits, mga hindi masyadong magandang traits, pero mabuti siyang tao. So, ang importante, aside from yung pagmamahal, yung respect, at yung tiwala, parang ito parang jowa, di ba? Parang love, respect, and trust. In any relationship, yun naman yung tatlong pinaka-importante. At yun nga, nag-agree ako dun sa sinabi ni Jelly, yung acceptance. Kasi, pag kunwari ako, medyo moody, lalo na pagpagod, tanggap, oo, yun, moody kasi ako eh. So ever since si Jelly, tanggap na yun sa akin. Pag alam niyang ganun ako, hindi na niya ako kakausapin. Aantayin na lang niya ako, nakausapin ko siya. So binibigyan niya ako ng space, nire-respeto niya ako, at hindi naman siya nagagalit sa akin. Well, kung minsan, pag medyo okay na ako, yung medyo pag maarte-arte na akong ganun, parang, uy, bigil ka na dyan. Siya yung parang nag-reality check, siya yung, teka muna sandali. Oo nga no, yung kasi masyado kong daman-daman yung pagiging moody ko, yung pagiging maarte ko. Siya yung nagpapaano sa akin na, tama na yan. Okay, tama na yan. Ako naman yung parang, okay. Nagigising ako. So yun yung acceptance sa sinasabi niya. Kasi tanggap niya na ganun ako. At tanggap ko din siya na ganun siya, na she's very vocal, she's very frank. Frank siya, but it's the tone eh. It's the, kasi pwede ka magsabi ng isang katotohanan or masakit na bagay sa kaibigan mo, pero depende sa tone at depende kung ano ba yung words, yung choices of words, kasi that's very important. Doon magaling si Jelly. Doon alam niya kung siguro kasi alam mo kung paano ako. Yun lang yun. Hindi lang ako, si Candy, si Ate Judy, si Aiko. Alam niya, iba-iba kasi kami. Iba naman ang trato natin kasi sa kanya-kanya kasi tayo na ugali. So, syempre, iba pakikitungo ko sa'yo, iba pakikitungo ko sa kanya. Iba rin ang pakikitungo ko dito. So yun. Si Salina, kailan doon na shoot? Since meron kang afternoon show, naka-affect ko na sa schedule? So much! So much! Nagpapasalamat din ako sa kanila, sa patients nila, at sa Viva, at sa mga managers nila kasi 4 times or minsan 4 to 5 times a week ako nagtatrabaho. So yung mga day offs ko, doon lang po kami nagsushoot yung mga dito-dito. So, kaya naintindihan niyo kung bakit ako moody. Pero nung nagpunta na tayo ng Mount Pulag, pinaalam ko talaga yun sa show ko na mawawala ako ng, 5 days? Mawawala ako ng 5 days. So pinaalam ko na yun. Kaya naayos naman namin. Pero medyo may ganun-ganun pa din eh. It was difficult for me na actually. Kasi siya yung nagtatrabaho eh. Everyday siya nagtatrabaho. Tapos yung gagawin pa namin, ang layo-layo na nilalakbay niya para lang sa shoot. Pagod yan. Working yan for Monday to Friday or something like that, di ba? So bibigyan niya sa amin Saturday. Minsan umaabot ng Sunday. Monday may shoot na siya ulit. So medyo hilo talaga si Mina that time. Buti na lang, natapos din natin. Thank you. Thank you very much.